Ang pinakamayayaman na bilyonaryo ay naglalakbay ng tahimik at marangya. Pinapanatili ang privacy at seguridad sa mataas na antas. Mula sa mga tahimik na entrada papuntang pribadong jet na ginawang personal na mahiwagang kumot, alam ng mga individual na may mataas na net worth kung paano mag-navigate sa mundo nang hindi nakakapukaw ng pansin. Ang kasaganaan at kasiyahan ng mga luho ng mga yate at pribadong jet ay mahalaga para sa pinakamayayaman na bilyonaryo tulad ni Bernard Arnault, na kilala para sa kanyang mga impresibong ari-arian. Noong 2008, binili niya ang Princess Yachts para sa 250 milyong euro at sumunod na mamuhunan pa ng mas higit pa sa Von Lennep, nagiging kabuuan ng 500 milyong dolyar sa mga luhoing yate. Isang halimbawa ay ang Symphony, isang napakalaking yate na may higit sa 100 metro ang haba, kayang may 30 pasahero, nagpapakita ng kadakilaan at kasasosyo sa mundong ito ng mga sikretong biyahe. Ang Symphony ay tunay na isang kahanga-hangang likha ng inhenyeriya at disenyo. Nahahati sa 8 kwarto, bawat isa ay nag-aalok ng pinakamataas na kasaganaan at kaginhawaan. Mula sa pagtapak mo sa barko, ikaw ay dadalhin sa isang mundo ng kasasosyoan at pagiging sopistikado. Gayunpaman, hindi rito nagtatapos ang koleksyon ng mga yate ni Bernard. Siya rin ang proud na may-ari ng Amadeus, isang yate na nagkakahalaga ng 70 milyong dolyar. Una itong ipinatayo noong 1969 para sa mga layuning pananaliksik. Mayroon itong maginuog gabay na yelong harapan at isang maluwag na katawan. Ang Amadeus ay naka-host na sa ilang mga pinakamalalaking personalidad sa mundo, kasama na sina Tony Blair, Boris Johnson at Bono. Ito ay isang lumulutang na santuwaryo para sa mga naghahanap ng pinakamataas na privacy at kasasosyoan. Hindi lamang sila mga palasyo sa tubig, sila rin ay simbolo ng estado at kapangyarihan. Pinapayagan ng mga ito ang mga bilyonaryo tulad ni Bernard Arnault na mag-explore sa pinakamalalayong destinasyon sa mundo ng may hindi maihahalin tulad na kaginhawaan at estilo. Mula sa mga maliwanag na tubig ng Caribbean hanggang sa kahangahangang baybaying dagat ng Mediterranean, ang mga yate na ito ay nagbibigay ng access sa pinakamahinhin at napakaisuladong lugar sa planeta. Gayunpaman, hindi lang ito tungkol sa mga destinasyon, ito ay tungkol sa experience. Sa loob ng mga yate ng luho, ang mga bilyonaryo ay inaasikasong may antas ng serbisyo at pag-aalaga na hindi matatawaran. Mula sa mga personal na chef na lumilikha ng mga eksklusibong lutuin hanggang sa koponan na nakatuon sa pag-aalaga sa lahat ng kanilang pangangailangan, walang anumang gastusin ang itinitipid upang tiyakin ang lubos na kasiyahan ng mga bisita. Isipin ang pakikisaya ng champagne sa deck habang ang araw ay naglalaho sa kaliwat kanang panig o ang pag-take ng magbubukal na asul ng dagat mula sa private swimming platform ng yate. Ito ang mga sandaling pinahahalagahan ng mga bilyonaryo tulad ni Bernard Arnault, mga sandaling puno ng tuwa't kasasosyoan. Ang mga yate ng luho ay kumakatawan sa higit pa kaysa sa isang paraan ng transportasyon para sa mga bilyonaryo, naglalarawan ng kanilang mararahas na pamumuhay, nag-aalok ng pahinga mula sa kahalagahan ng mundo at isang tago para magpahinga at tamasahin ang bunga ng kanilang gawain. Para sa mga leader tulad ni Bernard Arnault, ang mga sasakyang ito ay hindi lamang mga pag-aari, kundi nagpapahiwatig ng kanilang tagumpay at patuloy na paghahanap para sa pinakapino sa buhay na ito. Bukod dito, si Bernard Arnault, kasama ang kanyang malawak na kayamanan at global na imperyo, ay lubos na kilala sa mundo ng pribadong sasakyanan. Mayroon siyang iba't ibang mga mamahaling eroplano na nagbibigay sa kanya ng hindi karaniwang kaginhawaan, bilis at elegansya. Isa sa kanyang mga yaman ay ang Bombardier Global 7500, itinuturing na pinakamalaki at pinakamahabang eksekutibong jet sa mundo.
na may halagang 73 milyon. Ang magandang erong ito ay may kakayahan na magdalahin ng hanggang sa 19 pasahero. Sa pagpasok sa loob, ikaw ay lalamunin ng isang daigdig ng luho at birtud. May kakaibang matalinong disenyo, mga komportabling upuan, mga henerasyon ng mga sistemang pang-aliw at kahit pa isang espasyo para sa mga pag-uusap o sandalian ng pahinga. Ang kahangahangang koleksyon ng mga pribadong jet ni Bernard ay hindi nagtatapos doon. Siya rin ang may-ari ng isang Bombardier Global 6000, ang isang elegante at stylish na eroplano na inilabas noong 2012. Binili ito sa halagang $23 million. Nagbibigay ito sa kaniya ng mas maraming pagiging flexible at kaginhawahan sa kaniyang mga biyahe. Dahil sa maluwang na kabin at marangyang mga amenidad nito, hindi nakapagtataka na mas pinipili ni Bernard ang lumipad sa kaniyang pribadong jet kapag maaari. Ang paglipad sa isang pribadong eroplano ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan at luho, kundi pati na rin sa kalayaan at kaginhawahan. Ang mga bilyonaryo tulad ni Bernard Arnault ay may kakayahan na maglakbay saan man sa mundo anumang oras nang walang komplikasyon mula sa mga komersyal na biyahe o mga paghihigpit ng mga pangkaraniwang mga airline. Meron silang kalayaan na magtakda ng kanilang mga oras, lumipad papunta sa mga liblib na destinasyon at iwasan ng siksikan at mga pagkaantala na kaakibat ng mga komersyal na biyahe. Ngunit hindi lamang ang eroplano mismo ang nagpapahanga sa biyahe sa pribadong jet, kundi ang personalisadong paglilingkod at atensyon sa mga detalye na kung saan sila nagkakaiba. Mula sa sandaling pumasok ang mga bilyonaryo sa kanilang pribadong jet, sila ay sinalubong ng isang koponan ng mga dedikadong tauhan na sumasagot sa lahat ng kanilang pangangailangan. Mula sa mga lutuing gourmet na inihanda ng mga kilalang chefs, hanggang sa mga personalisadong itineraries at pinanday na mga aransemento sa biyahe, walang hiling na labis na mahigpit para sa mga mapanlikhang manlalakbay na ito. Isipin ang pagtikim ng champagne habang lumilipad sa mga alapaap na sumasabay sa isang lutuing gourmet na hinanda ayon sa iyong eksaktong mga panuntunan at nakarecline sa isang marangyang upuan na kapantay ng kaginhawahan ng isang 5 bituin na hotel. Ito ang mga karanasan na inu-enjoy ng mga bilyonaryo tulad ni Bernard Arnault tuwing pumapasok sila sa kanilang mga pribadong jet. Nag-aalok rin ang mga pribadong jet sa mga bilyonaryo ng pagkakataon na mag-conduct ng negosyo na may pinakamataas na privacy at kumpidensyalidad. Sa mga espasyong itinalaga para sa mga pulong at mga advance na mga sistema ng komunikasyon, maaari nilang maisagawa ang mga pulong, makipagnegosyo ng mga kasunduan at mag-istratehiga ng walang mga mausisang tingin at pakikinig ng publiko. Ang antas ng privacy at exclusivity na ito ay isang kritikal na aspeto ng kanilang tagumpay at nagbibigay daan sa kanila na mapanatili ang kanilang kompetitibong kalamangan sa mundo ng negosyo. Si Jeff Bezos, ang bisyonaryo sa likod ng Amazon at isa sa pinakamayaman sa mundo, ay may sariling fleet ng mga private jet na magpapangiti sa kahit sino. Pagdating sa paglalakbay sa estilo, hindi nagtitipid si Bezos. May 2 siyang Gulfstream G650ER jets. Bawat isa ay may halagang kahanga-hanga na 75 milyon. Ang mga jets na ito ng pinakabagong henerasyon ay ang talinhaga ng kasarapan at may mga dekalidad na mga feature na tumutugon sa lahat ng pangangailangan ni Bezos. Ang G650ER ay kilala sa kanyang kahusayang performance na nagtatakda ng mga record sa bilis at layo sa industriya ng mga private jet. Noong 2015, nagawa ni Bezos ang kanyang unang pagbili ng Gulfstream G650ER at sobrang na-impress sa eroplano kaya bumili siya ng isa pa noong 2019. Ang base price ng isang Gulfstream G650ER ay mga $70 million, ngunit pinasadya ang mga private jet ni Bezos ng karagdagang dekalidad na features.
na nagpapataas ng presyo ng bawat eroplano sa humigit kumulang na 75 milyon. Para kay Bezos, itong halagang ito ay napakaliit lamang na investment, batay sa kanyang napakalawak na kayamanan. Si Bezos ang may-ari ng mga Gulfstream jets na ito sa pamamagitan ng kanyang controlling company na Poplar Glen LLC. Ipinagtitipon niya ang mga ito sa isang ligtas na hangar sa Boeing Field sa timog ng Seattle. Ang mismong hangar ay nagre-reflect ng kasaganahan ni Bezos na nagkakahalaga ng halos kasing halaga ng isang entry-level private jet na umaabot sa kahanga-hangang $5.5 million. Sa isang kakaibang paraan, binili ni Bezos ang hangar mula sa Costco Wholesale, isang kalaban ng Amazon na naglalagay ng isang pintig ng ironiya sa kanyang magarang pagbili. Ang Gulfstream G650ER ay hindi lamang isang marangyang uri ng transportasyon, kundi isang obra maestra ng engineering. Ito ay may hawak ng record para sa pinakamatagal at pinakamabilis na flight sa kasaysayan ng commercial na aviation. Dahil sa kanyang extended range capability, ang G650ER ay kayang lumipad ng hanggang 13 certain 8 through 90 kilometro sa isang solong biyahe. Ang feature na ito ay nangangahulugang madaling makapagpatupad si Bezos ng mga trans-Pacific at transatlantic flights kung kailan niya gustuhin. Ang pagsakay sa isa sa mga jets na Gulfstream G650ER ni Bezos ay parang pagsakay sa isang 5 bituin na hotel sa langit. Ang interior ay maingat na naipaplano upang magbigay ng pinakamataas na kaginhawaan at kasarapan. Ang maluwag na cabin ay maaaring i-configure na may hanggang 4 na seating areas. Tiyak na magbibigay sigurado na hindi magiging siksikan si Bezos sa kanyang mga biyahe. Bukod dito, ang Gulfstream ay nag-aalok ng iba't ibang pagpipilian sa interior configuration, nagbibigay daan sa mga designer na baguhin ang espasyo ayon sa kagustuhan ng mga supermayaman. Bagamat ang eksaktong layout ng cabins ng mga jets ni Bezos ay nananatiling sikreto, hindi nakakapagtaka kung magde-develop ang Gulfstream ng isang espesyal na design lalo para sa kanya. Isa sa kakaiba na feature ng mga jets na Gulfstream ni Bezos ay ang kasaganaan ng natural na liwanag. Bawat eroplano ay mayroong 16 na oval na bintana, nagbibigay daan para sa sikat ng araw na pumasok sa kabin. Ang mga bintanang ito ay hindi lamang nagbibigay ng kahanga-hangang tanawin, kundi lumilikha rin ng maliwanag at mahangin na paligid. Hindi nakapagtataka na madaling magrebayo si Bezos ng mga metrics ng performance ng Amazon habang ito'y nagtatangay sa langit. Ang mga upuan sa mga jets na Gulfstream G650ER ni Bezos ay gawa sa kamay. Ginagamit ang pinakamahusay na katad para matiyak ang pinakamataas na kaginhawaan ng mga pasahero. Ang bawat upuan ay maaaring mag-transform sa isang kama, nagbibigay ng isang payapang biyahe. Bawat jet ay may kakayahan para sa hanggang 19 pasahero at 2 miyembro ng tripulasyon, nagbibigay daan sa masaganang espasyo para kay Bezos at kanyang mga kaakibat. Ang cabin ay may kasamang mga high-quality na wooden tables na tahasang lumalabas mula sa mga side panels. Lumilikha ng isang perpektong kapaligiran para sa mga pagpupulong sa ere habang nasa isang cruising altitude na 15,500 metro. Ang kasiyahan ay hindi iniwan sa mga pribadong jets ni Bezos. Bawat G650ER ay mayroong isang natatagong TV na lumalabas mula sa isang konsol sa gitna ng kabin. Ito ay nagbibigay daan kay Bezos na masubaybayan ang kanyang mga paboritong palabas o pelikula habang lumilipad sa mataas na altitude. Ang konsol ay may mga compartment para sa imbakan, kabilang ang isa na espesyal na ginawa para sa pag-imbak ng mga malalamig na inumin at mga bihirang alak. Pwedeng tamasahin ni Bezos ang kanyang paboritong almusal ng pulpo, isang kanyang napiling alternatibo sa tradisyonal na bacon at itlog.
Upang maserbisyohan ang pangangailangan ng mga pasahero at tauhan, ang mga jet Gulfstream ni Bezos ay mayroong ganap na kusina. Maaaring maghanda ang mga flight attendant ng iba't ibang inumin at pagkain gamit ang 2 beverage machine, microwave at convection oven na available sa eroplano. Ang mga jet ni Bezos ay may kumpletong ref at freezer na nagtitiyak na matugunan ang kanyang mga kagustuhan sa pagkain sa altitude na 40,000 pa. Ang kaligtasan ay pangunahin at ang mga Gulfstream G650ER jet ni Bezos ay may advanced na teknolohiya upang tiyakin ang ligtas at maginhawang flights, kabilang ang isang Plainview 2 cockpit na nagpapabuti sa seguridad at nagpapababa ng workload ng mga piloto. Bukod dito, mayroon ding enhanced flight vision system ang G650ER na nagbibigay daan sa mga kwalipikadong pilot na mag-land ng walang natural na view sa conditions ng mababang visibility. Ang mga turbofan engines ng G650ER ay pinalakas ng 2 BR725A 112 engines na gawa ng Rolls-Royce na nagbibigay ng maaasahang at epektibong flight experience. Sa kanyang flota ng Gulfstream G650ER jets, may kakayahan si Bezos na maglilipad patungo sa iba't ibang destinasyon sa buong mundo. Madalas siyang naglalakbay mula sa punong tanggapan ng Amazon sa Seattle patungo sa pangunahing opisina sa Europa sa Luxemburgo. Nakita rin si Bezos sa India kung saan matatagpuan ang pinakamalaking campus ng Amazon sa Hyderabad. Ang kanyang jet-set lifestyle ay nagpapakita ng lokasyon ng magiging HQ2 ng Amazon dahil siya ay madalas na nagbiyahe patungo sa Arlington County, Virginia gamit ang kanyang Gulfstream jets. Ngunit hindi lahat ay trabaho para kay Bezos. Sinasamantala rin niya ang mga marangyang bakasyon sa mga eksklusibong destinasyon. No Valentine's Day, dinala niya ang kanyang kasintahan na si Lauren Sanchez sa isang napakaluksong resort sa Cabo San Lucas, Mexico. Dahil sa kanyang mga pribadong eroplano na laging handa, madaling makapaglakbay si Bezos sa anumang lugar sa buong mundo ng ganap at kaginhawaan. Bago bumili ng kanyang mga Gulfstream G650ER jets, naglalakbay siya sa isang mas kababaang antas na Falcon 900EX, isang mas mababang pribadong eroplano. Gayunpaman, habang lumalaki ang kanyang kayamanan, lumalaki rin ang antas ng kanyang luho at kaswalidadan. Binenta ni Bezos ang kanyang Falcon 900EX noong 2015 at nag-upgrade ng Gulfstream G650ER, isang tunay na simbolo ng luho. Sa loob ng 7 milyong pribadong jet ni Elon Musk, ang Gulfstream G650ER, mayroong isang mundo ng luho at kaswalidadang nagtutukoy dito. Ang pangunahing mga katangian at mga kasangkapan sa loob ng bidyang pribado ni Musk ay bumubunyag sa itaas ng mga paglalakbay sa ere ng luho. Nagsisimula tayo sa maluluwag na mga interior na binabago ang kahulugan ng paglalakbay sa pamamaraan. Sa isang haba ng kabin na humigit kumulang 4x talampakan, nag-aalok ang G650ER ng sapat na espasyo para kay Musk at sa kanyang mga panauhin na makalakad ng komportable sa panahon ng mga flight. Ang lapad ng kabin na halos 8 talampakan ay nagbibigay ng malaking espasyo para sa mga seat arrangements at kasama ang mga luho. Ang mga upholstery ng malambot na sapatos ay bumabati sa mga pasahero na tiyak na nagbibigay ng pinakamataas na kaginhawaan sa buong biyahe. Ang mga customizable na disenyo at mga premyadong kagamitan ay lumilikha ng isang aura ng luho at kahusayan. Ang pribadong jet ni Musk ay isang tunay na bunga ng kanyang kahigpitang panlasa at estilo ng pamumuhay. Ang mga malalaking bintana ng G650ER ay naglalagay ng natural na liwanag sa kabin na nagbibigay diin sa pakiramdam ng pagiging bukas at kaginhawaan, ngunit hindi nagtatapos ang luho doon. Ang mga sistema ng state-of-the-art na entertainment ay nagdadala ng entertainment sa bordo sa isang bagong antas.
Mga high-definition na screen at audio system ang nagtitiyak na ang mga pasahero ay mananatiling aliw at konektado sa buong paglalakbay. Maging kapag nagpapahinga sa maluwag na lounge area o nag-oopera ng negosyo sa mahusay na equipped na conference room, si Musk at ang kanyang mga bisita ay nasisiyahan sa ultimate na kaginhawaan at kaginhawaan sa maluwang na interiors ng Gulfstream G650ER. Ang antas ng personalisasyon na available sa pribadong jet ni Musk ay tunay na kapansin-pansin. Siya ay nag-customize ng eroplano ayon sa kanyang mga kagustuhan at pangangailangan. Tiyakin na bawat detalye ay sumasalamin sa kanyang estilo ng pamumuhay at natatanging panlasa. Binago ni Musk ang ilang mga elemento ng interior at mga amenities ng jet, mula sa mga eksklusibong seating arrangement hanggang sa premium na mga materyales at custom design elements sa buong cabin. Ang mga advanced na teknolohiya at state-of-the-art na entertainment system ay naisama upang mapabuti ang kabuuang karanasan sa paglipad. Privacy at seguridad ay pangunahing mga alalahanin para sa private jet ni Musk. Sa isang kilalang katauhan tulad ni Musk sa bordo, mahalaga ang pagpapanatili ng privacy at seguridad sa panahon ng mga biyahe. Ang Gulfstream G650ER ay tinataglay ang advanced na seguridad features upang protektahan ang mga pasahero at kanilang mga ari-arian. Secure access controls, surveillance systems at encrypted communication capabilities ay tumutulong sa pangangalaga laban sa unauthorized access at potensyal na panganib sa seguridad. Ang layout ng cabin ay maaaring i-customize upang mag-alok ng mga diskreto na lugar para sa mga konfidensyal na pulong o personal na pahinga. Tiyakin ang privacy sa panahon ng mga biyahe. Sumusunod ang private jet ni Musk sa mga striktong aviation protocols at regulations upang tiyakin na ang pinakamataas na pamantayan ng seguridad ay na-maintain sa lahat ng flight. Regular na mga pagsusuri sa pagmamantini, detalyadong pagsusuri bago ang paglipad at pagsunod sa internasyonal na mga regulasyon sa abyasyon ay nagbawas sa potensyal na peligro o kahinaan sa seguridad. Ang kahusayan at pagganap ay mga pangunahing aspeto sa pagpili ni Musk ng Gulfstream G650ER. Kinikilala ang pribadong hetzing ito sa kanyang mga kahusayang kakayahan, kabilang ang mabilis na paglalayag at matagal na paglipad. Sa isang maximum na saklaw ng mga 7,500 nautical miles, pinapayagan ng G650ER si Musk na maglakbay ng walang sakay mula sa malalayong destinasyon na nagliligtas ng oras at mahahalagang mapagkukunan. Ang abanting aerodynamics at pinakabagong henerasyon ng mga sistema ng avionics ay nagbibigay ng ambag sa kanyang kahusayan at pagganap, nagbibigay daan para sa mga maralita at pinadaling paglipad kahit sa mga mataas na altitude at bilis. Sa maikli, ang pribadong jet ni Elon Musk, ang Gulfstream G650ER ng $17 million ay nag-aalok ng isang pananaw sa mundong makapalasyong panghimpapawid. Mula sa maluwang na mga looban at high-tech entertainment systems hanggang sa mataas na antas ng pagpapalit at unang klase ng mga seguridad, ang pribadong jet ni Musk ay kumakatawan sa pinakamahusay na luho at kakayahan. Siya ay nagmumula ng kanyang tagumpay at prestihiyo bilang isa sa mga pinakatanyag na mga entrepreneur at visionaries sa teknolohiya sa buong mundo. At anong alam natin tungkol kay Zuckerberg, ang nagtatag ng Facebook na ngayon ay kilala bilang Meta, Mark Zuckerberg? Pagdating sa paglalakbay ng maluwalhati, ang mga pribadong jet ang naging paboritong pagpipilian ng mga pinakamayayaman sa planeta. Ang maamong mga palasyong ito sa ere ay nag-aalok ng kaginhawaan at higit sa lahat ng walang kapantayang privacy. Sumusunod, si Mark Zuckerberg, ang bilyonaryong CEO ng Facebook, sa trend na ito. Ang kanyang sariling pribadong jet,
isang Gulfstream G650 ay isang obra maestra ng engineering at luho na may halagang halos 70 milyon. Ang eroplano na ito ay sumisimbolo ng napakalaking yaman at tagumpay ni Zuckerberg. Ngunit ano ang nagtatakda ng mga pribadong jet mula sa mga komersyal na mga airlines? Sa una, walang katulad ang antas ng pagpapalit. Ang mga bilyonaryo tulad ni Zuckerberg ay may kakayahan na i-customize ang bawat detalye ng kanilang pribadong eroplano alinsunod sa kanilang nais. Mula sa premium leather interior hanggang sa mga gawa sa kahoy na may sining, walang gastusin na iniisip upang lumikha ng isang tunay na marangyang espasyo. Ang kanyang kabin ay maingat na nadisenyo upang magbigay ng pinakamalambot na komportabling at pribadong lugar na may malalawak na upuan at espasyo para sa binti ng bilyonaryo at kanyang mga bisita. Bukod dito, ang pribadong mga jet ay nag-aalok ng antas ng kaginhawahan na walang katulad. Sa kakayahan na lumipad ng diretsyo patungo sa kanilang mga ninanais na destinasyon, nagagawang iwasan ng mga bilyonaryo ang komplikasyon ng mga komersyal na paliparan at mahahabang pila sa seguridad. May kalayaan silang itakda ang kanilang sariling mga oras at maglakbay sa kanilang sariling takbo. Ang ganitong kakayahang mag-adjust ay napakakahalaga para sa mga taong madalas sa biyahe at nangangailangan ng pagpapalakas ng kanilang kawastuhan. Habang ang mga pribadong jet ay naghahari sa kalangitan, ang mga deluxe yachting yacht naman ang naghahari sa mga bukas na karagatan. Ang mga ganitong tunay na mansion sa dagat ay nag-aalok ng perpektong solusyon para sa mga bilyonaryong naghahanap ng isang payapang at liblib na biyahe, naka-equip na may state-of-the-art na teknolohiya at mararangyang interior. Ang mga yacht na ito ay nagbibigay ng labis na kaginhawahan at kasarinlan na walang kapantay. Mahalaga ang privacy para sa mga bilyonaryo at ang mga deluxe yachting yacht ay nag-aalok ng perpektong pagtakas mula sa mga mapanlinlang na tingin. Sa kanilang oasis sa ibabaw ng tubig, maaaring i-eksplora ng mga individual na ito ang pinakamalalang lugar sa buong mundo nang hindi nagpaparaya sa kanilang privacy. Mula sa liblib na mga dalampasigan hanggang sa mga nakatagong kalubnusan, maaring masiyahan ng mga bilyonaryo ang kagandahan ng kalikasan ng lubos na mag-isa. Ngunit hindi lang ito ukol sa privacy. Ang mga deluxe yachting yacht ay nagbibigay din ng malawak na hanay ng mga amenidad at mga opsyon para sa libangan. Ang mga lumilipad na mga tahanan na ito ay nagtatampok ng lahat mula sa mga swimming pool at jacuzzis hanggang sa helipads at sinehan. Ang mga bilyonaryo ay maaaring magdaos ng mga mamahaling salu-salo, tanggapin ang kanilang mga bisita at tamasahin ang pinakasariwang kusina na inihanda ng mga kilalang mga chef. Sa pangkalahatan, ang mga pribadong jets at luho na mga yate ang mga naging mga kinukunan ng transportasyon ng pinakamayayaman na mga bilyonaryo. Ang mga sasakyang ito ay nag-aalok ng isang antas ng luho, privacy at kaginhawahan na hindi matatagpuan sa mga komersyal na eroplano o mga cruise na karagatan. Si Bill Gates, ang isa sa mga tagapagtatag ng Microsoft at isa sa mga pinakamayaman sa mundo, ay nagdadala ng pag-aari ng mga pribadong jets sa isang bagong antas. Sa katuwaang palad, hindi lamang isa kundi 4 na pribadong jets ang pagmamay-ari ni Gates. 2 sa pinakamahalagang ari-arian ni Gates ay ang Gulfstream G650ERs, kilala sa kanilang mahabang mga distansya ng paglipad at marangyang mga interiors. Ang mga aircraft na ito ay nagbibigay daan sa diretsyong paglipad sa halos kahit saan sa mundo, tiyak na nagbibigay sa kanya ng maginhawang karanasan sa paglalakbay. Bukod sa mga Gulfstream G650ERs, meron din si Gates na 2 Bombardier Challenger 350s.
Ang mga jets na ito ay may reputasyon para sa kanilang kakayahang magamit sa iba't ibang pagkakataon at kakaibang pagganap na naging isang popular na pagpipilian sa mga mapanlikha na manlalakbay. Sa kanilang sopistikadong disenyo at nasa kagilid na teknolohiya, ibinibigay nito kay Gates ang maximum na kaginhawahan at kahusayan sa kanyang mga paglalakbay. Ngunit sa huli, bakit pinili ni Gates na magkaroon ng maraming pribadong jets? Para sa isang taong may napakabusyadong schedule tulad niya, ang pagkakaroon ng isang sasakyan ng mga sasakyang panghimpapawid ay nag-aalok ng isang di makailangang kaginhawahan at kahusayan. Ito ay nagbibigay daan sa kanya na maglakbay batay sa kanyang sariling pangangailangan nang hindi kailangang umasa sa komersyal na mga eroplano o sumunod sa mga oras ng mga regular na flights. Sa kanyang mga jets na nakahanda, madali para kay Gates na pumunta sa mga pulong, kumperensya at mga pangkaalagang pangyayari sa buong mundo anumang oras. Bukod dito, ang pagmamay-ari ng mga pribadong jets ay nagbibigay kay Gates ng antas ng privacy at seguridad na walang katulad. Ang pagtupad sa kumpidensyalidad at pag-iwas sa hindi nais na atensyon ay mga mahahalagang aspeto para sa isang napakapinuno na milyonaryo tulad ni Gates. Sa pamamagitan ng pribadong paglipad, maaari niyang iwasan ang mahabang pila at nakakasagabal na seguridad sa mga paliparan, tiyaking isang dimalantad at walang abala na paglalakbay. Ang antas ng pribadong ito ay lalong mahalaga para sa isa na patuloy na nasa ilalim ng atensyon ng publiko. Ngunit ang pagmamay-ari ng mga pribadong jet ay hindi lamang ukol sa luho at kaginhawaan para kay Gates. Ito rin ay nagpapakita ng isang mahalagang kagamitan sa negosyo. Ang kakayahan na magsagawa ng mga pulong at magtrabaho sa mahahalagang proyekto habang naglalakbay ay nagbibigay daan kay Gates na mapataas ang kanyang produktibidad at pag-optimize ng kanyang oras sa pinakamahusay na paraan. Sa isang opisina na may kumpletong gamit sa loob ng kanyang mga pribadong jet, siya ay nakabatay at nakikilahok kahit na naglalakbay papunta sa malalayong lugar. Mahalaga ring banggitin na hindi lamang si Gates ang nagmamay-ari ng mga pribadong jet. Marami pang ibang milyonaryo at mga taong napakayaman ang nag-i-invest din sa kanilang mga eroplano dahil sa magkaparehong mga layunin. Ang paglipad ng pribado ay naging isang sagisag ng tagumpay at eksklusibidad. At para sa mga taong kayang magbayad, ito ay isang benepisyo na mahirap tuklawin. Ang interior ng Boeing 767 ni Larry Page ay isang saksi ng kasaganahan at kaginhawaan. Sa pagpasok, ang mga pasahero ay tinatanggap ng isang maluwang at elegantly designed cabin na may mga pader na pinakadisenyo ng mga materyales na mararangya, kasama na ang mahusay na kulay at mga kahoy na eksotiko. Ang mga upuan na may upak ay maingat na nakalagay upang magbigay ng pinakamalaking kaginhawaan sa panahon ng mahabang paglalakbay. Ngunit hindi lamang ang estetika ang nagpapagawa ng eroplanong ito na espesyal. Si Larry Page ay nag-invest sa cutting-edge na teknolohiya at mga amenities upang magkaroon ang kanyang pribadong jet. Ang cabin ay mayroong pinakabagong mga sistemang pang-entertainment tulad ng malalaking flat-screen TV, surround sound at isang malawak na koleksyon ng mga pelikula at musika. Ang mga pasahero ay maaaring mag-enjoy ng kanilang mga paboritong pelikula o mag-relax sa tunog ng kanilang paboritong musika, lumilikha ng isang tunay na immersive at kasiyasyang karanasan habang nasa flight. Pagdating sa pagkain, walang sino man ang maiiwan ng Boeing 767 ni Page. Ang eroplano ay may ganap na kusina kung saan ang isang koponan ng mga magaling na mga chef ay nagluluto ng mga gourmet na pagkain mula sa masarap na mga appetizer hanggang sa mga nakakagutom na pangunahing putahe at mga decadent na mga dessert.
Lahat ng kulinaryo na nais ay maaaring matugunan sa 40,000 talampakan sa itaas. Ang dining area ay elegantly na nakahanda gamit ang marangal na porselana, kristal at mga sterling silverware, nagbibigay ng isang marangyang culinary experience na kaakibat ng pinakamahusay na mga restauran. Isa sa mga highlight ng private jet na ito ay ang master bedroom, kung saan si Larry Page mismo ay nagpapahinga sa panahon ng kanyang mga biyahe. Ang silid ay isang santuwaryo ng kaginhawaan at katahimikan na may isang king-size bed na may magaganda at mamahaling kumot at iba't ibang mga mamahaling unan. Pinaghahaluan ng good taste ang paligid, mahinahong ilaw at eleganteng mga kasangkapan na lumilikha ng isang matiwasay at nakalulugod na atmosfera para sa isang gabi ng pahinga sa ere. At syempre, hindi sapat ang isang luxury private jet na walang mga marangyang banyo. Ang Boeing 767 ni Page ay may marangyang bathroom na may mga countertop na marmol, golden accessories at premium hygiene products. Ang mga banyong ito ay nagdagdag ng isang sentyentong sosyal at tiyakin na lahat ng aspeto ng karanasan sa paglalakbay ay walang iba kundi kahanga-hanga. Ang Boeing 767-200 jet ni Larry Page ay isang halimbawa ng kanyang kayamanan at dedikasyon sa luxury travel. Mula sa mga marangyang interior hanggang sa cutting-edge technology at amenities, ang eroplanong ito ay nagbibigay ng isang walang katulad na karanasan sa langit. Ihandang ang larawan para sa aming pagtuklas sa kung paano naglalakbay ng lihim ang pinakamayamang bilyonaryo. Papasok na tayo sa nakahahamon na mundo ng Bombardier Challenger 600 ni Warren Buffett. Ang kagilagilalas na jet na ito mula sa Canada at inilalabas ng Bombardier Aerospace ay nag-aalok ng antas ng kasaganaan at performance na nagtutukoy sa kanya mula sa iba pang mga pribadong jet ng parehong klase. Ang Bombardier Challenger 600 ay may pangkalahatang pang-ugali, may variegated flight surfaces kasama ang isang T-shaped tail at low-mounted wing. Ang kanyang tricycle landing gear ay may twin wheels, kung saan ang main gear ay articulated mula sa wing, malapit sa fuselage, at ang retractable nose gear papunta sa harap. Ang nagpapaligaya sa mga piloto sa espesyal na jet na ito ay ang kanyang relative na economical, katahimikan, at mahusay na kakayahan sa pagmaneuver, habang ang mga pasahero ay inaakit sa kanyang transcontinental autonomy at maluwang at maginhawang cabin na nagbibigay ng kaginhawaan. Ang Challenger 600, bagamat may ilang mga pagkakahawig sa ibang jet sa kanyang klase, ay nagniningning sa pamamagitan ng iba't ibang mga kahanga-hangang katangian. Isa sa mga ito ay ang kanyang malawak na aisle na nagbibigay daan sa isang maluwang na bilik upang mabigyan ng paglalakbay ng komportable ang mga pasahero habang nagliliparan na nagpapataas sa kanilang karanasan sa panahon ng biyahe. Bukod dito, ang Challenger 600 ay isa sa mga unang nagpakita ng supercritical wing sa segmento ng mga jet ng executives. Itinanghal ng Canadair, tagagawa ng eroplano, ang paksaing ito bilang isa sa mga pinaka-inobatibong mga katangian ng modelo na nagbibigay daan sa mga maikling takeoff nang hindi sinasagad ang mga pamantayan ng kaligtasan at kaginhawahan na kaugnay ng mga mas malaki na sasakyang panghimpapawid. Ang mismong paksa ay batay sa isang simetrikong aerofolyo na binago mula sa NASA na may rounded leading edge, steeply cambered bottom trailing edge at inverted curvature. Ang mga piraso ng mga paksa ay ginawa gamit ang mga malalaking milling machines, itinuturing na pinakamahusay sa Hilagang Amerika noong 1978. Habang ang karamihan ng mga komponente ng eroplano tulad ng ailerons, leading edges at flaps ay sumusunod sa isang pangkaraniwang konstruksyon, ilang bahagi tulad ng fuselage, wing fairings, wing tips at fairings ay shaped na gumamit ng Kevlar.
Ang pagkakasamang ito ng abanting disenyo at kalidad ng mga material ay nagtitiyak ng kahusayan at seguridad na higit sa karaniwan. Pinapagana ng dalawang makina ng eroplano, Avco Lycoming ALF 500-2L, ang Bombardier Challenger 600 ay nakakamit ang higit sa 7,500 pounds ng thrust sa panahon ng paglipad, matapos ang mga pagbabago upang magdagdag ng mga phase ng supercompressor sa mababang pressure compressor. Ang mga makina ay naka-install sa likod ng fuselage kasama ang buntot ng eroplano na nagsisigurado ng mahinahong daloy ng hangin kahit sa mataas na mga angle ng attack. Ang thrust reversers sa mga makina ay tumutulong sa pagpapababa ng landing distances. Sa isang range na 2,909 nautical miles, ang Challenger 600 ay maaaring tumawid sa Estados Unidos ng walang hinto na ginagawang ideal para sa mga biyahe sa malayong distansya. Nakakamit nito ang maximum speed na 443 knots sa altitude na 39,000 feet, lumalampas sa karamihan sa iba pang mga eroplano. Bilang alternatibo, maaari itong lumipad sa 425 knots sa 43,000 feet ng altitude para sa mga long-range flights. Ang konsumo ng fuel ay nag-iiba depende sa antas ng performance, kung saan ang eroplano ay may 1,110 pounds ng fuel burning per hour sa long-range flights at 1,120 pounds per hour sa maximum speed. Ang Challenger 600 ay nangangailangan ng isang take-off distance na 5,700 feet sa sea level at landing distance na 2,138 feet. Bukod sa kanyang kahanga-hangang kakayahan sa performance, ang Bombardier Challenger 600 ay may 4 na emergency power systems upang tiyakin ang seamless operation ng iba't ibang functions. Ang mga systems na ito ay nagpapakain sa essential components tulad ng landing lights, flaps, hydraulic pumps at anti-ice systems. Ang air control sa aircraft piping ay namamahala sa environmental systems at nagsisimula sa makina na nagpapataas pa sa kanilang reliability at safety. Si Larry Ellison, ang bilyonaryong tycoon sa teknolohiya, ay may pabor sa extraordinary kapag usapang tungkol sa kanyang mode of transportation. Isa sa kanyang mga pinakapansin-pansin na ari-arian ay ang isang custom-made na carbon fiber hydroplane, ang Icon A5C, na may halos halagang 3 milyon. Ang magaan at elegante na sasakyang ito ay nagbibigay kay Ellison ng pagkakataon na mag-eksplorar sa mundo mula sa isang ibang perspektibo. Ang Icon A5C ay isang tunay na kagila-gilalas na likha ng inhinyeriya na binuong buong-buo ng carbon fiber. Ito ay nagtutugma ng lakas, tibay at aerodynamic na epektibidad. Sa kanyang elegante na disenyo at nasa pinakabagong teknolohiya, ito ay sumasagisag ng luho at inovasyon sa mundo ng pampalipad. Ang hydroplane na ito ay lubos na naiiba mula sa mga pangkaraniwang paraan ng transportasyon. Ang pambihirang pagnanais ni Ellison ay ipinapakita sa pamamagitan ng Icon A5C, isang katangi-tanging halimbawa sa daigdig ng mga pribadong eroplano, kung saan may kaunti lamang ang pribilehiyo ng pag-aari nito. Ngunit ano ang nagtutulak ng Icon A5C mula sa iba pang mga hydroplane? Ang kanyang kakayahan at kakayahang mag-angkop ang nagpapadala sa kanyang tunay na kakaibang katangian. Kayang mag-take off at mag-land sa tubig at sa lupa, binibigyan nito si Ellison ng kalayaan na mag-eksplorar sa mga liblib na destinasyon na hindi maabot ng mga karaniwang eroplano. Maging sa isang isla na malayo o nakatagong bay, pinapayagan ng Icon A5C si Ellison na marating ang mga lugar na kakaunti lamang ang nakakarating. Ang kanyang loob ay nagpapakita ng luho at kaginhawaan. Ang cabin ay mahigpit na naayos. May mga upuan ng lambot na balat at mga dekalidad na sistema ng entertainment. Makakapag-enjoy si Ellison ng may estilo habang naglilipad, tinitingnan ng kahanga-hangang tanawin sa pamamagitan ng malalaking bintana na pumapalibot sa cabin.
Ngunit hindi limitado ang Icon A5C sa luho at estilo. Unahin ang seguridad at performance. Pinakakumpletong may advanced na teknolohiya at mga feature sa seguridad, tiyak na magiging maayos at ligtas ang biyahe ni Ellison. Binuo upang madaling mapamaneho kahit ng mga hindi gaanong marurunong sa paglilipad. Ito ang tamang pagpipilian para sa isang bilyonaryong naghahanap ng pakikipagsapalaran at katahimikan. Ang carbon fiber aircraft ni Ellison ay lampas sa simpleng transportasyon lamang. Ito ay sumasagisag ng kanyang estado at determinasyon na lampasan ang mga limitasyon ng posibleng gawin. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pagsasaliksik at pagnanasa sa bagong mga karanasan. Sa Icon A5C, makakatakas si Ellison sa mga limitasyon ng lupa at lalayag sa kalangitan, yakapin ang kalayaan at kasiyahang hatid nito. Sa buong mundo, ang carbon fiber hydroplane ni Larry Ellison, ang Icon A5C, ay patotoo ng kanyang mga hindi karaniwang estilo ng pamumuhay na tinatayang nasa halos 3 milyon. Ang magaang at elegante na aircraft na ito ay nagbibigay sa kanya ng kahangahangang luho sa paglalakbay at pagtuklas ng mundo mula sa iba't ibang pananaw. Sa kanyang kakayahang magampanan, kaginhawaan at mga feature sa seguridad, ang Icon A5C ay ang tamang pagpipilian para sa isang bilyonaryo na naghahanap ng pakikipagsapalaran at katahimikan. Kung nasiyahan ka sa video na ito, subukan ang aming iba pang kahangahangang video sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na video.